take pleasure in worshiping you, Lord. Minsan pa, Lord, I come and bow down. Lord, I come, bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, Lord. In your presence, there is fullness of joy. Lord, I come. Lord, I come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, oh Lord. There is nothing, There is no one there is no one who compares with you, O Lord. who compares with you. And I take pleasure in worshiping you, Lord. Minsan pa natin awitin, lalapit sa samba. Lalapit Sasamba. sasamba sa iyo, O Jesus. Sa piling mo, Panginoon, Sa piling mo ay may kagalakan, Panginoon. ay may kagalakan. Lalapit Sige po, lakas natin ating mga tinig sa Panginoon. sasamba Sambahin natin ang dakilang pangalan niya. sa iyo, O Jesus. Sa piling mo ay may kagalakan. Wala na higit pa sa iyong pag-ibig. Kasiyahan ko ang sambahin ka. Minsan pa natin awitin, lalapit. Lalapit Sige po, taas natin ating mga kamay sa Panginoon. sasamba At sambahin natin ang dakilang pangalan sa niya. iyo, O Jesus. O Jesus. Sa piling mo ay may kagalakan. Lalapit, lalapit. Sige po, patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Sa iyo, O Jesus. Sa piling mo ay may kagalakan.
sasamba Bago maglingkod sa tao, sa iyo. una niya tayong tinawag upang sumamba sa Kanya. O Jesus, sa piling mo ay may kagalakan. Minsan pa, Lalapit sa samba nandito po kami, sa Panginoon, iyo. bilang kami na sumasamba sa iyo. O Jesus, Bilang mga taong niligtas mo, sa piling mo bilang mga taong nagagalak sa ay presensya. may kagalakan. Minsan pa, let's approach the Lord as we are. Lalapit sa samba Bago ang lahat, sa iyo. Ikaw muna. O Jesus, sa piling mo ay may kagalakan. Sabihin natin to sa Panginoon. Wala na higit pa sa iyong pag-ibig. Kasiyahan ko ang sambahin. Wala na higit pa sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. Kasiyahan ko ang sambahin. Wala na higit pa sa iyong pag-ibig. Kasiyahan ko ang sambahin. Wala na higit pa sa iyong pag-ibig. Kasiyahan ko ang sambahin. Kasiyahan ko ang sambahin. Kasiyahan ko ang sambahin. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Tinataas ka namin, O Diyos. Tinataas ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. O Jesus. O Diyos, sambahin ang ngalan mo. Amen. Sige po, bigyan natin yung pinakamalakas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
Hallelujah. Sige po, patuloy natin, purihin natin, Panginoon. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up, and I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Misa pa, you know that, Lord. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up, and I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my... Come on, church! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Come on, church! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Come on, let's so say, and Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Bisang pa. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. And Jesus, you are the Savior of my soul. Hey! And forever and ever I give my praises to you. Come on! Jesus, you are the Savior. Come on, church! Lift your voice! And forever and ever I give my praises to you. Come on, louder! Jesus, Come you on. are the Savior. He's the Savior of our soul! And forever and ever I give my praises to you. Jesus! Come on! Jesus, You are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praise for the last time. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever
praises to you. Hallelujah. Praises to you, Lord. Praises to your name, Jesus. You are the Savior of our soul, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are our Savior, Lord God. You are our Lord, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. You are the Savior of our soul, Lord God. Thank you for the cross, O Lord God. Thank you sa ginawa mo sa krus para sa bawat isa sa aming Panginoon. Dahil sa ginawa mo sa krus, nagkaroon kami ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. Jesus, hallelujah. Simple, let's continue to worship the Lord. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? Come on, church, lift your voice. Heart to fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, and death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. 'Cause you have gone.
silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, lift your voice, church. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to read out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declares the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Whoa. Hallelujah. Come on, praise the one. Hallelujah. And death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. And death has lost its grip on me, 'cause you have broken every. There's salvation in your name, Lord. Jesus Christ, my living hope. It's about hallelujah. Church, praise the one. Hallelujah. Death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. For the last time, hallelujah. Come on, praise the one. Hallelujah. Death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. You are a living hope, O Lord. Praise the one, to the King of Kings, to the Lord of Lords, Jesus. Hallelujah. Di ba patuloy natin palakpakan si Jesus no at ito? Kung yung iba, merong Palm Sunday. Sabi nila, pag may Palm Sunday daw, inaalala nila na muling namatay si Jesus Christ. Pero para sa atin po, buhay po ang ating Panginoon. Amen po. Muli siyang nabuhay para sa bawat isa sa atin. Amen po. Tinapos na ni Jesus yung paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Gusto ko paalala sa bawat isa sa inyo na hindi siya muling namatay, pero nabuhay siyang muli para sa bawat isa sa atin. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Praise you, Jesus. We praise you, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Karapat dapat, Lord, na
Ikaw lamang, O Diyos, ang siya patuloy na purihin ng bawat sa amin, Lord. Salamat, Jesus, na nabuhay ka muli, Panginoon, para kami, Lord God, ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay namin dito sa lupa, O Diyos. Patuloy pa po maghari sa gawain namin na ito, Lord God, at makilala ng bawat sa amin, Panginoon. At hayaan mo po, Lord, na lumapit din kami para sa aming bansang Pilipinas. At tinatawagan po si Sister Delma to pray for our country. Praise your name, Jesus. Father God, patuloy pa rin po kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, O Diyos. Nagpapakumbaba sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy po namin kinikilala ang iyong kapangyarihan sa aming bansang Pilipinas. Kung sa amin po, O God, wala po kaming magagawa. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang aming great, great God. Na kaya mo po, Panginoon, ikutin kung anumang sitwasyon mayroon kami, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, O God. At hindi po kami nawawala ng pag-asa, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na kung ikaw po ay nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo, kami din po ay bibigyan mo ng katagumpayan para malampasan po namin, Panginoon, kung ano man yung mga sakuna na nangyayari sa aming bansa, O God. Kung ano man po, Panginoon, yung mga problema na kinakaharap namin, naniniwala kami, O God, na mayroong ka pong kakayahan na baliktarin ang sitwasyon, Panginoon, ng aming bansa. And we also pray, Father God, sa aming nalalapit na election, Panginoon, yung karapat-dapat po, O God, ang mailuklok sa aming bansang Pilipinas, O God. At kasihan niyo po, Panginoon, ng iyong banal na dugo, O God. Yung mga taong ito, Panginoon, na unang piliin ng mga mamamayang Pilipino, yung mayroong pagkatakot sa iyo, O Diyos, para patuloy na sila po ay mag-lead sa mga tao, Panginoon, na nasasakupan nila. From national down to sa pinakamababang posisyon, Panginoon, na maihahalal sa aming lugar, O God. Sa bawat province, O God. Thank you, Jesus. Naniniwala po kami, Panginoon, na yung pagkamatay mo sa cross ay sapat, O Lord, para ipagtanggol ang aming bansang Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon. Patuloy po namin, Lord, na inilalagay sa iyong mga kamay ang aming bansang Pilipinas. At kung sino man po, Panginoon, yung mga pinapahirapan ng sakit, karamdaman, Lord, in the mighty name of Jesus, we pray, O God, na ikaw po, Panginoon, ay patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, na makita nila na mayroong isang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit, anumang cancer, lahat ng uri ng sakit, Panginoon, dahil alam namin na yung sakit na yon ay ginagawa ng kaaway para malinlang, para mawala ng pag-asa ang mga taong ito. Pero naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga sakit na ito, O Lord, sila po ay patuloy na makakakilala sa iyo. Sila po ay magkakaroon ng salvation dahil sa sakit, Panginoon, yun po ay gagamitin mo para makita kanila kung sino ka talagang Diyos na ikaw yung Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit. And we also pray, Father God, sa mga pamilya, Panginoon, na mayroong mga hindi magandang ugnayan. Lord, we pray, O God, patuloy po kaming namamagitan para sa kanila, O God, na bawat pamilya, Panginoon, ng aming bansang Pilipinas, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanila, O Lord. Makita yung pag-ibig mo na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy po nilang maranasan. Bawat mga relationships, mga brokenness, O God, ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-aayos nito, Panginoon. At naniniwala kami na sa pamamagitan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas ay magiging maayos. Ang bansang Pilipinas ay lalong uunlad, O God, sa lahat ng larangan, Panginoon, ng sports, O God, sa media and news, sa yung 8 pillars ng society namin, Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo. At ang buong mamayang Pilipino, Panginoon, ay patuloy na magkakaisa, kikilalanin ka na ikaw ang Diyos ng bansang Pilipinas. And we do believe, Father, Philippines is for Jesus. Philippines is for you, O God. Sa iyong mga kamay namin patuloy na pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas. Maging yung mga karating bansa pa din namin, Panginoon. The whole world is in you, Jesus. Sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan niyo po, Jesus. Amen. Amen po. Sige po, pwede po makaupo na ang lahat.
Ayan, sige po, batiin nga po natin ang ating mga katabi. Masaya ako nakasama kita ngayon. Ayan, praise God and hello din po sa mga kasamahan natin sa online. Continue to share, react, comment, and testify po sa ating live po, no? At welcome sa lahat ng mga bago nating kasama sa online. And welcome din natin yung kasama natin dito na bago, yung kasama nila Kuya Paul. Ano pong pangalan niya? James. Welcome po natin si Kuya James. Ayan. Si Kuya James. Yung kasama ni Kuya Joey, nasa na yun? Ano pong pangalan? Jiro? Hero? Ayan, welcome natin si Hero. Invite ni Kuya Joey. Praise God dahil lagi tayong merong bagong kasama dito sa ating physical. So welcome ulit sa lahat po ng kasama natin dito sa physical and maging sa online din po. Welcome po sa inyo. At tayo po dumako sa ating announcement. Ayan, so meron din po tayong patuloy po na meron tayong regular services. Pa-flash na lang po nung PowerPoint. Ayan. Ayan, hello. Ilan to? Ate Krisha, ilan to? Isa. Ate Krisha, line yun eh. Anyway, so yun po, no. Meron po tayong mga regular services po sa ating church. So meron po tayong Disciples Night Service every Wednesday, 6 to 7 p.m. Sunday worship service is 8:30 to 10:30 a.m. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Kung di ka pa uma-attend sa DN o sa Sunday service, attend ka na. Ay, ayaw sabihin. Sabihin niyo dali. Kapatid, kung di ka pa uma-attend ng Disciples Night at Sunday service, attend ka na. Ninitian lang kayo, no? Ayun, so umattend po tayo sa ating mga gawain at meron din po tayong mga destiny class. Ayan, every Friday, hindi ako sure kung tapos na po ba yung Friday na identified. Ayun, exam na lang sila o makakagraduate na sila, praise God! Ang mga matitibay na student na identified, congratulations po sa inyo. And every Sunday, meron tayong Saved by Grace, 11 to 12. Natagpuan 5 to 6 p.m. And then yung cross carrier po, announcement na after the service po sila dahil may exam din po sila ngayon. Palakpakan natin lahat ng Destiny Class students! Praise God! Tuloy-tuloy at magkakaroon ng bago. Hello po sa lahat ng mga encounter participants. Nandyan ba kayo? Ayan, dahil dyan, ngayon po tama ba? Ngayon po ang huling araw ng pagbabayad po para sa mga encounter participants. Kaway-kaway. Ayan, so hindi po kayo makakatuloy kung wala kayong bayad. And last day of live class din po after the service po ninyo, service natin. And ang payment po ay 700. Pero payment is 800, pero kung meron ng reservation fee, 700 na lamang po. Kanino po magbabayad po? Kay Ate Armaine daw po, dumugin si Ate Armaine. Tama ba? Kay Ate Armaine? Ay, hindi pala. Ayan, kay Ate Kat na lang po siguro. Ayan, kay Ate Kat po ang ating ushering head. So sa kanya lang po tayo lumapit para po magbigay na ating payment for encounter. Kailan yung encounter natin? Next po. April 17 to 19, tinapat po natin ng Holy Week para walang problema sa schedule. And then April 20, 2025, equipping by Brother Ezra's Tribe. So Sunday nun ay ang equipping class po natin. So lahat na nagkumatan ng equipping class, dapat ay nandun kayo present. Amen po? Amen. Thank you po. And then water baptism, last time in-announce namin na May 1, pero nagkaroon kasi ng problem po sa schedule. So mababago po yung date na ating water baptism. Hindi pa kami sure kung anong exact date po nito, pero mag-ipon na po tayo ng payment. Kung saan yung lugar, hindi pa rin kami sure kung saan. I-announce na lang po natin to pagka alam na natin yung mga details po or makipag-ugnayan po sa inyong mga leaders. Okay po? Sino pa dito hindi pa nawa-water baptism? Sila Kuya Michael. Ayan, sa lahat ng hindi pa, at asama po tayo doon. And it's also a church bonding po, no? So lahat po ng official members ng church ay kasama. Okay, so yun lamang po. Palakpakan natin si Lord. Tayo po'y dumako sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po ang pinakamaganda,
pinakamasipag na speaker po ng tithes and offering. Walang iba, Sister Armaine Villapuerte. Kailangan natin i-boost. Ba't naman kayo natawa, guys, nung sinabing pinakamaganda? So, yun, dako na po tayo sa ating tithes and offering. So, pwede bang flash po ng ating verse? Sige po. Introduction. Ano yan? Ayan po yung message natin. Iba po pala yung na-message ko. Yan, sa verse po natin ngayon, sabi dito, huwag ninyong lilinlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So sige po, sa message na po tayo. So ang title po ng message po natin ngayon ay Pagtatanim ng Butil ng Pananampalataya. So about po ito sa tithes and offering, sa tithes, sa offering at sa pagpe-pledge. So ano po yung difference ng pagta-tithes? Ano po yung difference ng offering at pagpe-pledge? So sa mga bago po, yung tithes po is 10% po. May lamok. May lamok sa lapunan. So halimbawa po, ano po, ang kinita po natin ay 200. Ano po yung 10%? 20. Very good. So yun po yung ibibigay natin. At Christians, responsibility po natin na mag-tithes and mag-offering. So ang offering naman po, yun po yung halaga na binibigay natin, na bukal po sa loob natin. Amen po ba? So sa pagpe-pledge naman po, same din po siya ng offering. So halimbawa po sa aircon, may pledging po tayo dyan. So ano po yung amount na pwede nating ibigay? Pwede po nating isama sa tithes po natin tsaka sa offering. So yun. So sa mga hindi po nakakaalam, ang pagta-tithes po at offering at pagpa-pledge, ito po ay pagtatanim. Ano daw po? Pagtatanim. Amen. At hindi lang basta pagtatanim. Ito po ay pagtatanim sa matabang lupa. Naniniwala po ba tayo na ang J-Roa ay isang matabang lupa? Amen. At kapag nagtanim po tayo, asahan po natin na tayo ay aani. So, kapag nagtanim po tayo, may aanihin po tayo. Kaya nga lang po, minsan tayo pong mga uma-attend ng church, ako din po dito ay guilty, minsan uma-attend po tayo ng church, nabe-bless po tayo sa message, pero wala po sa puso natin yung pagtatanim. Wala sa puso natin yung pagbibigay. Tapos nag-e-expect tayo kay Lord ng blessing. Paano po tayo aani kung hindi po tayo nagtatanim? Meron po ba tayong aanihin? Meron po nga. Joke lang. Pero wala, kasi wala tayong tinanim eh. Kaya huwag po tayo mag-expect kay Lord na, wala akong blessing. Matanda man ako ng Sunday. Ang tanong, nagtanim po ba tayo? Kaya wag po tayo mag-expect kay Lord. At bukod pa po doon, at kung tayo po hindi nagtatanim, hingin po natin kay Lord yung puso nagtatanim. Mag-repent po tayo kung hindi po tayo kung nagiging madamot po tayo. At kung nagtatanim naman po tayo, maging matyaga po tayo sa pagtatanim. Kasi po, pag nagtatanim tayo, hindi po agad natin makikita yung ani natin. Di ba po? Amen? Meron po ba nagtanim, tumubo agad yung puno? Wala po, di ba? Sabihin niyo po sa akin, bibiling ko po yung butil na yon. So, at hindi pa lang po doon, alam niyo po ba, sabi sa Galatians 6 verse 6, pwede pong paki-flash. Ngayon ko lang po natutunan to. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. So, sino po yung mga nagtuturo sa atin? Leaders. Yung leaders, yung mga pastors po natin. Sino po yung tinuturuan tayo? So, dapat po pala, bine-bless din natin yung mga pastors natin. Hindi po dahil hinihingi nila yon or dinedemand, pero way din po pala yun ng pagtatanim. Dahil po sila ay matabang lupa. Hindi po matabang lupa. Kaya po yun, sige po, taas po natin yung mga tanim natin. Ibabaon po natin dito sa tiles. Sige po, taas po natin yung mga tanim natin at pag-pray po natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy na nagpapasalamat kami sa pagtuturo mo sa amin. I pray, Lord, na maging bukas yung puso namin, Lord. Kung nagiging matigas kami, Lord, kung nagiging madamot kami, kung nagiging makasarili kami, patuloy na humingi kami ng tawad. Lord, pakita mo sa amin na yung pagtatanim, pagbibigay, ay hindi nagdudulot sa amin ng kawalan, Lord. Pero nagbubukas sa amin ito ng mga pinto
At maraming salamat, Lord, sa opportunities, sa blessings na binibigay mo sa amin. Lord, patuloy na pinagpe-pray namin yung mga patuloy na nagkakaloob, yung patuloy na bukas ang puso, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na hindi ka tumitingin sa halaga ng binibigay namin, pero sa puso namin kung nagiging tapat kami. And I pray, Lord, as a church, Panginoon, maging habit namin ito, Lord, ma-embody namin, Panginoon, ng pagiging tapat, ang pagtatanim, Panginoon. Turuan mo pa kami, Lord. At I pray, Lord, ang bawat isa ay maging bukas pa yung puso at isip. Maraming salamat, Lord, sa mga leaders namin. We bless them, Panginoon, at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Sa lahat ng mga Rowanians, we bless them also, Panginoon. At maraming salamat sa blessings mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong lumapit para ilagay po ating mga tithes and offering. And sa lahat po na nasa online, open po ang ating bank account for your tithes and offering. Through online, makapag-ugnayan lamang po sa page po natin. Ayun, at ayun. Again po, no, so yung mga regular services natin ay attendan po natin. And thank you, Lord, sa mga blessing ng sa bawat isa. Thank you. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Welcome sa bawat isa, lalo na sa mga bago nating kasama, pati sa nasa online. Hello po, welcome to Rock of Jesus. Sorry. Kalimutan ko. Jesus, the Rock of Ages Church, Inc. Ayan. And welcome po. Ako po si Pastora Myrtle Garcia. At ngayon, anong meron ngayon po? Palm Sunday, yes. So sa ibang religion, sineselebrate ito, meron pa silang palaspas. Pero sa atin, hindi natin, nagfo-focus po tayo sa Passover. Meron po tayong Passover service or Pesach sa mga natutunan natin yon. This coming Wednesday, yun yung Last Supper. Kasi yun din po yung sineselebrate talaga ng Israel. Sa buong taon, actually, yun yung pinaka-mahalaga sa kanila, yung Passover o yung Pesach. At yun din po yung isa-celebrate natin. This coming Wednesday po, kailan daw po? Sa Wednesday. Ayan, kaya po magkita-kita po tayo dito sa church sa Wednesday alas 6. Sa mga nasa online po, kung di nyo po kayang pumunta dito, pwede po kayong mag-prepare ng communion materials, tinapay na pinagpira-piraso, tsaka saro, kahit juice na grape juice. Ayan, para makasali po tayo sa ating Pesach na gathering or Passover gathering. So ngayon, na ano lang ako, kasi ano ba yung purpose bakit nila ginuganita yung araw ng palaspas? Yun kasi yung unang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Alam niyo yun, yung kwento na yun. Pumasok si Jesus sa Jerusalem at yung mga tao ay nagpupuri sa kanya. Sabi nila, hallelujah to the Son of David. Pinupuri nila si Jesus Christ. So tayo as Christians, itong araw na to, I believe, more than the palaspas, ay gustong makita ng Diyos yung papuri natin sa Kanya, sa pagbaba niya dito sa lupa. Amen? Amen. Sino po ba sa inyong masaya na bumaba si Jesus sa lupa at niligtas siya? Amen. Ulitin ko yung tanong, baka naki-amen ka lang sa katabi mo, baka di masyadong buhay yung tinanong ko. So ulitin ko ulit, sino po sa inyo ang masaya na bumaba dito si Jesus sa lupa upang iligtas ka? Amen. Praise God. So patunayan natin yan sa ating papuri sa Kanya. Amen po? Amen. Nag-request po ako sa worship team. Sabi ko, pwede ba nating ulitin yung praising natin kanina? Kasi madaming late eh. Hindi sila nakapag-praising. So sige po, tayo po tayong lahat. At awitin po natin ito sa Panginoon. Amen. Sino ulit yung masaya? Amen. Paano pumalakpak ang masaya? Ganto ba? Ayan. Paano mag-praising yung masaya? Ganto ba? Makikita man ni Lord yan mamaya. Amen? Sino gusto purihin si Lord ngayon? Amen? Isa nga pong thank you, Jesus. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. I love you, you know that. I want to know you so much more.
more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire. Ano yun? Just to be with you, my Amen. Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Thank you, Lord. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. Thank you, Jesus. And forever and ever I'll give my praises to you. King of majesty. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, go. And Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever I'll give my praises to you. Yes, Lord. And forever and ever I'll give my praises to you. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po na dinala mo po kaming lahat sa oras na ito because you want us to give our praises forever and forever to you, oh God. At hindi namin yun kaya kung kami lang. Kaya Holy Spirit, salamat. Naniniwala po ako na ikaw yung nagdala sa bawat isa dito. Matagal man kami o bago, pero ngayong umagang to, gumawa ka ng paraan para lahat ng hadlang ay mapagtagumpayan ng bawat isa. At ngayon, nandito sila, physical man o online. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Totoo yung sinabi mo sa salita mo that no one can snatch us from your hands. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Sa oras pong ito, nais ka naming mas makilala pa. Gamitin mo po ang iyong mga salita upang ipakilala ka o paalala yung mga nakalimutan na namin o buhayin yung mga tinuturo mo sa amin. I-confirm, Lord, kung may mga nire-reveal ka na po sa bawat isa. Salamat, Lord. Holy Spirit, ikaw pang magbigay ng karunungan sa bawat isa. I-impart mo, Panginoon, yung si Jesus Christ ay mag-glorify sa puso at buhay ng bawat isa ngayong umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. Praise God. Ayan, so tayo po ay nasa series na One Messiah. Ayan, very good. So hindi ko na po again, sabi ko nga sa inyo, napakahaba na itong mensaheng to. So hindi ko na po ulitin yung iba pa. Pero po, meron po tayong YouTube channel, Roa Church Official. Ano po yung pangalan ng YouTube channel natin? Ay, bago na. Ano na? Jesus, the Rock of Ages pala. Sorry. Hindi ako updated. Ayan. So, binago na po yung pangalan ng ating YouTube channel. Jesus, the Rock of Ages. Sulat nyo na lang, baka para hindi nyo makalimutan. Jesus, the Rock of... Hindi kayo nagsusulat. Jesus, the Rock of Ages. By the way, ni-encourage ko po sana ang bawat isa na mag-take down notes talaga. Alam nyo, kasi nagbubulay-bulay ako sa mga mangyayari sa future. And I think isa sa mga possible na pwedeng mangyari ay yung biglang magkagulo yung technology. So we cannot always rely on cellphones. Hindi tayo pwedeng laging mag-rely sa apps. Kaya I encourage everyone na mag-take down notes,
na magkaroon talaga ng sariling Bible na hardbound. Sino po may mga Bibles na dala? Pakitaas nga po kamay ay ng mga Bibles natin. Praise God. Sa mga walang dala, pakisabi sa katabi mo, next time, pakidala. O kaya pag wala, next time, bili ka ha. Ayan, dami mong binibili sa Shopee di ba? Baka yung Bible mabili natin. Amen. So, ito kasi yung kailangan natin Dito tayo, ito yung pinangahawakan natin sa huling mga araw, yung salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. Parang okay po ba kayo dyan? Sino ready na? Sino handa na makinig ng message? Parang yung iba hindi pa, madami pa ako naririnig Okay, ulitin ko. Sino yung handa nang makinig ng message? Amen. Huwag kayong kukurap, no? Kasi baka ma-miss natin kung ano yung sinasabi ni Lord. So again, ang ating title ay One Messiah, Two Comings. Meron tayo introduction. Ano yung nagiging tugon mo sa mga nagbabahagi patungkol sa second coming? Ikaw ba ay nanunuya? Or baka may kakilala ka? Ulitin ko, ano yung nagiging tugon ng bawat isa kapag may nag-share patungkol sa second coming. Yung iba natatakot, yung iba walang pakialam, yung iba nagagalit, yung iba masaya. San ka dyan? Sabi mo nga sa katabi mo kung nasan ka. Sa mga nasa online, pwede niyong i-chat kung nasan ka dyan. Okay. Number 2, ano ang nagiging tugon mo kapag nasasaktan ka sa tugon ng mga tao sa iyo kapag nagbabahagi ka patungkol sa second coming? Sino naman dito yung nag-share ng Word of God? Sino nasasaktan? Wow, pareho lang So ano sabi dito? Ano nangyayari sa'yo? Tinatamad ka na ba? Nanghihina ka ba? Humihinto ka na ba? Or nagpapatuloy pa rin? Ayan. Praise God sa mga nagpapatuloy. Kasi ito po yung magiging topic natin ngayong umagang ito. So again, ang title natin ay One Messiah, Two Comings. Hiningal pa ako. Ang message na ito ay para mapag-iba ang dalawa upang hindi malinlang ng maling mga katuruan. So, di ba last time, tinuro na natin yung difference nilang dalawa. So, sa mga bago pa lang po, kaka-attend lang. Sino yung bago pa lang? Di ko nasundan, Pastora? Ayan, okay. Sa mga hindi ko nasundan, sabihin mo sa mga nagtaas ng kamay, manood ka na lang sa YouTube. Hindi na ko ulitin yung Past M. Hindi ko na ulitin kasi mahaba yan, maubos yung oras natin. Pero ito yung truth lang na gusto nating makita. Jesus is the Messiah. Sino daw po yung Messiah? Si Jesus Christ. He came as the son of Joseph and he will come as the son of David. Sa Tagalog, siya ay dumating bilang anak ni Jose at babalik bilang anak ni David. So sa Bible, merong mga propesiya na ang Mesiyas o tagapagligtas ay darating na kamukha ni Jose, na naging buhay ni Jose. Yun yung sabi sa Israel. Kaya ngayon ang pinag-aaralan natin, paano nga ba na yung Mesiyas ay naging kamukha ng buhay ni Jose? Okay, natatandaan natin, nung last week, kinumpare natin yung buhay ni Jose at ni Jesus. Naalala natin? So, kumuha lang tayo ng konti, pinaliwanag natin ng konti. So, ngayon naman, dudugtungan natin yung explanation nung last week. Okay, nakakasunod? Amen. So, tingnan po natin ulit ang picture na ito. Hamashiach ben Yosef. Or, sa English, Messiah, the son of Joseph. Siya yung topic natin. Siya yung kwento niya, yung pag-uusapan natin, at ihahalin tulad natin yung buhay niya sa buhay ni Jesus Christ at kung paano tayo makaka-relate doon. So, ang ating key verse ay makita natin sa Genesis 37 to 40. Sa mga may Bible, pwede tayong makibuklat. Napag-usapan na natin yung number 1 point last week, di ba? Ano yung first point last week sa lahat ng nakakatanda? Ano yung first point na pinag-usapan natin last week? Si Jose ay? Tama, minamahal ng kanyang ama. Sino yung tatay ni Jose? Sino po? Si Jacob or Israel. Ayan, napalitan na yung pangalan niya. Ganon din si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay minamahal ng kanyang ama. So ngayon, nasa number 2 na tayo. Number 2,
ano yung makikita natin sa buhay ni Jose at paano natin siya mako-compare sa buhay ni Jesus Christ. Sa Genesis 37 o Genesis 37, 5 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung may Bible kayo, sa Bible po sana kayo magbasa. Kung wala kayong Bible, dito na lang po. So basahin natin, sabay-sabay kahit anong salin. 1, 2, 3, minsan, na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y kwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito. Ba't parang walang nagbabasa? Maliit po. Malaki ba? Nababasa niyo po. Ulitin natin ha. Sige, yung di ko nakitang nagbabasa, bibigyan ko ng mic. Okay, 1, 2, 3. Biglang lumakas. Ayaw, may mic ka. Okay, next. Ano yung napaginipan? Ayan, okay, sorry. Walang panaginip. Ayan po yung panaginip. Okay, 1, 2, 3. Verse 8. O, parang kayo yung nagagalit. Paiba-ibay sinasabi natin. Okay. So, ano yung nakita natin doon? Ito daw yung panaginip. Next picture, please. Naginip daw si Jose na yung nagbigkis sila. Diba? Bawat isang kapatid nagbigkis. Ngayon, yung binigkis ni Jose, nakatayo. Yung binigkis ng mga kapatid niya, mga nakayuko lahat sa kanya. Nagalit yung mga kapatid. Nagseselos na nga sila kasi siya yung pinakamamahal ng tatay nila eh. Tapos ngayon, yuyuko pa sila. Kaya galit na galit sila kay Jose. So akala natin kwentong Sunday school lang to, no? Na, ganun pala yun. Yumuko yung mga anak, yung mga kapatid, nagselos sila. Hindi lang po siya kwentong Sunday school, pero kwentong salvation din. Alam niyo po, tingnan natin yung next point. Jesus told his brothers about his future glory and they hated him. Si Jesus Christ din po, sinabi ni Jesus ang karangalan na matatanggap niya sa hinaharap sa mga kapwa niya Hudyo at namuhi sila sa kanila. Si Jesus Christ, ulitin natin, ano po ang nationality ni Jesus nung nasa mundo siya? Hudyo. Tama, Hudyo. Sabi na sabay-sabay, Hudyo. And sa English, Jew. Ayan, Jew. So si Jesus ay Hudyo. Pag sinabing kapatid, sino yung mga kapatid niya? Mga Hudyo din. Mga Jew din. Jew din. Tama? Nagagets natin? Parang Pilipino tayo, mga kapatid natin, mga Pilipino din. Sila, Jews din or Hudyo, mga kapatid nila, mga Hudyo din. So si Jesus Christ, habang nangangaral siya, sinabi niya din na someday, darating yung panahon na magiging hari ako. Darating yung panahon na maluluwalhati ako. Basahin natin yung kasunod na verse. Sa Marcos 14, ano yung 62? 62. Ayan. Sumagot si Jesus, ako nga, makikita nyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Diba? Sinabi niya, uupo ako. Ako yun. Uupo ako sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. So anong ginawa ng mga kapwa niya Hudyo? Yes, dumating na yung Mesiyas. Gumanon ba sila? Hallelujah! To the one who sets us free. Hallelujah! Kumanta ba silang ganon? Hindi. Ano yung naging tugon nila? Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig nyo ang paglapastangan niya sa Diyos. Ano ang inyong pasya? At nagkaisa silang lahat, nahatulan siya ng kamatayan. Instead na matuwa sila na dumating na yung Mesiyas, ano yung ginawa nila? Ano yung naramdaman nila? Nagalit sila at pinagtangkaan pa nilang patayin siya. Yung pagpatay, pag-uusapan natin yon sa mamaya or next week. Pero ang gusto ko lang maging focus natin ngayon or nililid ni Lord na maging focus natin.
what is our response? Ano yung nagiging response natin kapag may nagpapahayag na babalik si Jesus at magiging hari at huhusgahan ng lahat? Ano yung nagiging response natin? Yung application natin, nilagay ko na in advance, baka maubusan na naman ako ng oras. Number 1, huwag mamuhi sa Diyos kapag pinapatunayan niya ang mga mangyayari sa hinaharap. Alam niyo po, yung pagkwento tungkol sa future, hindi lang yun nangyari sa New Testament or Old Testament. Nangyayari din yun ngayon. Gumagamit ang Diyos ng mga tao para sabihin yung mga mangyayari sa hinaharap. Tama po ba? Amen. Gumagamit ang Diyos ng mga tao para sabihin babalik siya. Amen po ba? Gumagamit ang Diyos ng mga tao para sabihin na pagdating niya, siya ang maghahari sa lahat. Amen po ba? What is our response? First, alam ko marami sa atin na ginagamit ni Lord. Praise God. Mamaya pupunta tayo doon. Pero una muna tayo. Ano yung nagiging tugon natin kapag nakakarinig tayo ng mga ganong sharing? O naririnig natin yung mga taong ganon, ano yung nagiging tugon natin sa kanila? Una, next picture please. Yung dito muna. Ay, malabo pala, hindi masyadong kita. So first picture muna. Yan ay isang Facebook picture na nakita ko lang. So sino sa inyo, pag nagsuscroll ka ng Facebook, may nakikita kang mga ganyan. Jesus is coming soon, repent. Diba? Anong ginagawa natin? Do we repent? O nagre-repent ba tayo? Nagsisisi ba tayo? O okay. Diba? Rapture is imminent. Nalala ko si Papa, si Pastor Arman, madalas yan, kitang-kita mo yung kanyang timeline, puro mga warnings, puro mga second comings na babala. What do we do? Ano yung nakikita natin? Ano yung ginagawa natin pag nakakabasa tayo ng mga ganong post? Alam ko na yan. Diba? Tapos tuloy pa rin tayo. Baka mamaya umiinom pa tayo, tapos nakita natin doon, okay. Tagay pa more. Diba? Ano yung ginagawa natin? Next, ano pa? Ito. Actually, si Tito Arnel po ito. Meron siyang video na sinend ko. Ano yung ginagawa natin pag... Yan po ay Tito ni Ezra. Siya po yung pastor ng Kaingin Bible Church. At isa sa heart nila is to preach talaga sa street, sa iba't ibang lugar. Mapa-play ba natin yung... Okay. Ayan. Okay na tayo dyan. Cut na po natin. I just want us to see, sino sa inyo nakakakita ng mga ganyan? Sa palengke, sa jeep, sa bus. Anong ginagawa natin? Wala lang, di ba? Wala lang. Daan-daanan lang. Mamaya makikita natin yung different responses. And then ito naman po, next picture please. Yes. Sino yung mga yan? Yan, mga leaders. Hindi lang sila, pero yung mga leaders nyo. Ano yung nagiging response natin kapag nagchat-chat na naman yung leader natin? Kinakamusta tayo? Uy, may core group tayo mamaya. Uy, nasa na yung mga basic scores nyo? Asan yung devotion mo? Nakapag-send ka naman ng insight? Nakapag-send ka naman ng natutunan? Ano yung nagiging response natin? Storbo naman. O, wala lang. Ang dami natin, these people, sige po, zoom out. Itong mga taong to, hindi lang to, I believe there's more. Naniniwala ko na ginagamit sila ng Lord para ipaalala sa atin na babalik siya. Amen? Even itong mga gawain na ganito. Di ba po? Pinapaalala. Pero ano yung response natin
sa mga taong to na ginagamit ng Panginoon para sabihin ko ano yung mangyayari sa hinaharap. Namumuhi din ba tayo? Kagaya ng mga pinakapunong pari? Kagaya ng mga kapatid ni Jose? Ano yung nararamdaman natin? Ano yung tugon natin sa mga taong to? So next po, may mga iba't ibang response dito. Una, pangtutuya. Kung hindi man kayo yung ganito, sana makita nyo na may mga taong ganito. Anong ginagawa po ng iba? Pangtutuya. Mamaya natin basahan yung open-close parenthesis. Ano yung sinasabi nila? OA. Pag nakikita ng street preaching, OA. Ano pa? Nababaliw na siya. Diba? Pag nakita ka doomsday na ano ba yun? May naka-poster pang ganun. Diba? Kinatawanan natin, corny naman. Diba? Yung ibang mga tao, ano pa? Matagal nang sinabi, babalik ang Lord. Di naman. Nangyayari. Unang panahon pa yan, 19 ano pa yan. Hindi pa naman nangyayari yung mga bagay na yan. Ano pa? High-tech na ngayon. Kahit na magunaw yung mundo, pinag-aaralan na immortality. Diba? Ano na, tawag dyan, pinag-iisa na yung robot at yung tao. Alam nyo ba yun? Diba? Nagkakaroon ng mga transplant para lahat ng mga organs na hindi ayos. Papalitan lang ng science yan. Kahit bumalik ang ano naman. Ano pa? Pinag-aaralan na kung paano titira sa Mars. Alam nyo ba yun? Maraming umaalam kung kahit mawasak yung mundo, may Mars pa naman. Totoo, may mga gantong tao. Yes, they don't believe in Jesus. They don't, mag-second coming, ano ngayon? Yung science, yung God nila. Alam niyo yun? Ano pa? Hindi naman totoo na si Jesus ang Mesiyas. Bala ka dyan. I don't care. Kaya kung may mga nagpipreaching, anong ginagawa nila? Pinagtatawanan nila. Bubulong-bulong sila at kung ano-ano sinasabi nilang pangtutuya sa mga taong ginagamit ng Lord para warningan sila. Kagaya ng panahon ni Noe. Alam niyo yon? Ano yung nangyari sa panahon ni Noe? Gumagawa siya ng barko, ini-invite na yung iba na pumasok sa loob. Anong ginagawa nila? Tumatawa sila. Wala namang ulan. Patuloy silang namumuhay sa kasalanan. Next, ano pa po yung isa pang at pwede nilang maging response? Takot. Balikan muna natin yung pangtutuya. Bakit po sila nanunuya? Kasi ayaw nilang magsuko. Ayaw nila ng thought na merong hari na dapat nilang isuko yung buhay nila. Ayaw nila ng may pinagsusukuan ng buhay. Gusto nila sila yung masusunod sa buhay nila. Mostly, hindi ko sinasabing lahat, pero mostly, ito yung nagiging dahilan. So, tingnan po natin, baka tayo to. Baka tayo to. Or sa mga nasa online, or sa mga bago nating kasama, baka mamaya nagugulat kayo sa amin kanina, bakit sa mga Christian talon-talon? Di ba? Meron pang di ba? Ayoko umaten sa Christian church, parang mga baliw. Talon-talon sila, taas-taas kamay, palakpak-palakpak. Di ba? Hindi nila naiintindihan. Pero ayun na nga, so let's go back. Next po, takot. Yung iba naman, natatakot. Kapag sinasabi yung mga second coming, ganyan, na maghanda tayo, may rapture, may tribulation, mangyayari 7 bowls of God's wrath, di ba? Yung 7 seals, 7 trumpets. Ano yung sinasabi nila? Huwag kayo manakot! Di ba? Nandito nga ako, kunwari, atin ng church. Atin nga ako sa church para gumaan yung loob ko Tapos tuturuan mo kami ng mga second coming, ng mga end times. Natatakot naman ako. Yoko lang ako umaten sa church na yan. Puro katatakutan yung tinuturo. Di ba? May alam kayong ganyan o baka ganyan po tayo? Yan dyan ba kayo? May kausap ba ako? Amen. O natatakot kayo? Wag naman sana, Ano pa? Stress na nga ako Mas stress pa ako dyan. Dami ko na akong pinagdadaanan sa buhay ko Tapos, babalitaan mo pa ako ng mga antichrist. Sabihan mo pa ako magpapatatak na 666. Mga ganyan. Diba? Ano pa ba? Nakakatakot na nga nangyayari ngayon sa mundo, sa Pilipinas. Diba? Kabi-kabilaan yung mga nagnanakaw ng bata. Tapos,
nire-rape kamag-anak, ang gulo-gulo ng Pilipinas. Di mo alam kung ano ba, dapat ba impeach si ano, si Vice President o si President ba? Sino ba impeach? Di ba? Babalik ba si ex-president o ano? Ang gulo-gulo. Tapos, sabihin nyo pa, magkakagulo pa sa pagbabalik ng Lord. Di ba? Huwag naman ganyan. Actually, naka-encounter po ako ng ganyan. Nag-share po ako somewhere, meron akong shineran, tapos may nag-comment na dapat daw, hindi daw mga ganun yung sinishare na mga nakakatakot. Kasi daw, dapat puro love. Kasi daw, puro, ano daw dapat, maganda. Yon. Kasi mga bago, yung mga nakikinig. Para sa akin kasi, yun ang totoong love. Yung ayaw mo silang mapahamak. 'Di ba? Parang sa bata, masabi mo bang mahal mo yung bata kung hahayaan mo siyang malaglag, mahuhulog na siya sa bangin, hayaan mo siyang malaglag. O sige, love you, nak. Andito na yung bata na, love you. Ganun ba sasabihin mo? Mahal kita. Hindi, ano sabihin mo? Malalaglag ka! Ay, hindi ikaw yun, bunso. Hindi ikaw. Diba? Diba ganun yun? Malalaglag ka, umalis ka dyan. Diba? Tama ba? Ayaw mo siyang mapahamak, ayaw mo siyang malaglag, ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo siyang mamatay. Di ba po? Amen? And yet, these people, ayaw nila ng mga ganyang bagay. Bakit sila natatakot? Kasi ayaw nilang maghanda. Kasi hindi sila ready kaya sila takot. Kasi alam nila na pag bumalik ang Panginoon at dadatnan silang ganon, mangyayari sa kanila yon. Di ba po? Ang pagbabalik naman ni Lord ay nakakatakot sa mga hindi handa, pero masaya sa mga handa. Amen? So, nasa na tayo dyan? Nasa A, nasa B. Meron pa tayong C. Wala. Very good. Praise God kung nawala tayo sa A and B. Ito naman yung C. Walang pakialam. Diba? Pagka may sabi ko nga kanina, may nag-i-scroll. Okay, wala lang. Yan. O kaya, may nagpipreach sa street, sa bus. Wala lang. O kaya, pinupuntahan ng leader niya. Wala lang, sin zone lang. Minsan, pinuntahan pa sa bahay. Anong ginawa? Nagtago. Sabihin mo, wala ako dito. Sabi tuloy ng nanay, wala daw siya dito. Sabihin mo, natutulog daw siya. Diba? Ano po, kaya nilagay ko sa una, ... Kasi wala nga wala nga pakialam No comment, di lang siya nagsalita. Hindi siya nanuya, hindi siya natatakot, pero wala siyang pakialam. Yeah, sakto lang. O kaya naman, di kung dumating, basta enjoy muna ako sa life ko ngayon. Tama ba? Hindi man ganyan yung salita, pero makikita mo sa buhay nila. Paano? Makinig kayo mabuti Yung mga nag-core group, pero pagkatapos ng core group, balik ulit sa dating buhay. Yung mga umattend ng church, ang linaw-linaw. Sa church natin, tinuturo natin yung repentance talaga. Tinuturo natin yung pagpapasakop ng buhay. Pero paglabas pa lang, pag-uwi, punta agad sa tindahan, bibiling yosi. Di pa umaabot ng bahay. Di ba? O kaya pagtungtong pa lang sa bahay, diba? Nag-aaway agad. Diba? Pag-uwi pala ng bahay, pagod ako. Inutusan ni nanay, mag-urong ka nga. Pagod ako. Diba? Wala Bakit? Makamundo. They value their lives on earth. Mas mahalaga sa kanila yung buhay nila sa lupa. Kaya I don't care. Kahit anong sabihin nyo, kahit anong gawin nyo dyan, kung saan ako masaya, doon ako. Wala akong pakialam sa inyo. Okay? Andyan ba tayo? Ayan na, medyo maano na. Pastora, parang tinatama-tamaan na ako. Kanina wala pa ako. Okay, next. Ano pa yung isa? Eto, galit. Yung iba, nagagalit pa. Kasi ayaw nilang magsisi. Ayan yung mga, sabihin nila, negativity lang pinapalaganap nyo. Ayan, thank you. Negativity. Ayan yung mga comments. Alam niyo yung pag
Sino nagbabasa ng mga Christian Reels? Ay, babasa. Nanonood. Nanonood ng mga Christian Reels. Taas nga kamay. Praise God. Ayan, no? Sino nagbabasa ng mga comments? Ayan, di ba? Babasahin mo yung mga comments. Ano yung mga sinasabi nila? Ayan, negativity lang pinapalaganap nyo. Ano pa? Huwag nyo ko i-judge. Di ba? Huwag nyo sila i-judge. Judge nyo yung sarili nyo. Holy and blameless nyo. Di ba? Ano pa yung sinasabi? Di kayo na banal. Kami na pupuntang impyerno. Di ba? Pagka may mga sinasabi na yung pastor or kung sino man yung nagpipreach na against sa kanila, or sinasabi yung specific na kasalanan, di kayo na banal, kami na yung makasalanan, kayo na righteous, di ba? Kayo na lampas langit, dito. Sama-sama na lang kami sa impyerno. Tama ba? Ano kayo na ganyan? Ano pa? Huwag niyong ipilit yung relihiyon nyo. Dito nga kami. Di ba? Kahit sa mga sinashare natin, tama ba? Nakaka-encounter ka ng ganyan. Basta ako, saradong. Kahit anong sabihin mo, dito kami na pinanganak, dito kami. Mamamatay. Di ba? Ano pa? Kanya-kanya tayo ng paniniwala, respetuhan na lang tayo. Kung dyan ka, dito kami. Di ba? Huwag mong inaano sa amin yung relihiyon mo. Ano pa? Madami akong ginagawa, huwag niyong guluhin. Busy ako. Di ba? Tama ba? Ayaw nila, bakit? Ayaw nilang magsisi eh. Ayaw nila ng anything na i-correct sila, na nasasabihin sa kanila, na mali sila. Ayaw nila ng ganun. Kasi sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila. Ako yung tama, yung relihiyon ko yung tama. Huwag mo akong babaguhin yung pamumuhay ko, huwag mong babaguhin yung paniniwala ko. Galit sila. Kaya ayaw nila ng nag-share sa kanila. Are we there? Nandyan po ba tayo? Ha? Amen? Ano sabi nyo? Ha? Hindi. Andyan ba kayo? Sabi ko, hindi andyan pa. Sorry, hindi andyan pa. Baka nagulat ako eh. Sabi ko, andyan ba kayo? Hindi andyan pa ba kayo? Ulitin ko, andyan ba kayo? Ayun, kaya nagulat ako, amen. Sa church ba ako? Parang ibang ang sekta itong pinasukan ko, ha? Ayan. Okay. And of course, meron namang letter E. Ayan. Ano yung mga E? Masaya sila. So kapag may nag-share sa kanila, pagka may nagpipreach, ganyan, or pagka may nakikita silang post sa Facebook, ano yung sinasabi nila? Thank you po. Yes. Do you say that? Sinasabi nyo ba yan sa leaders nyo pag nagko-core group kayo? Amen. Alam nyo, bago kayo matapos mag-core group, mag-thank you kayo sa leader nyo, ha? Pag uwian na kayo, thank you. Thank you, leader. Kasi nag-e-effort siya. Nag-e-effort siya para abutin tayo. Amen po? Amen. And sa mga nagpipreach, huwag nyo silang, thank you po. Praise God. Amen! Dapat sinusuportahan natin yung mga nagpipreach sa streets. Amen? Amen. Kahit hindi natin ka-church, kapanalig natin tong mga to eh. Ginagawa nila yung best nila na i-share yung word ni Lord sa mga tao. To warn people sa mga mangyayari sa hinaharap. Amen? Amen. Ano pa? Sabi dito, sorry Lord. Sino yung ganyan? Sorry Lord, mga kasalanan ko. Amen. Lagi naman tayong binabago ni Lord. Amen. So naniniwala ako na yung may mga tamang response, mahilig silang magsisi. Mahilig silang magpakumbaba at aminin yung kasalanan nila, nagpapatuwid sila. Ganyan yung mga taong yun. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ganyan ba siya? Yes, amen. Praise God sa mga nag-amen. Very supportive, ha? Ayan, ano pa? Magtitiis ako kahit mahirap. Sino yung ganyan? Amen. Kahit na marami mang hadlang sa aking pagsunod. Yes. At kadalas ay napapagod. Sino yan? Amen. Pero nagpapatuloy pa rin. Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Dito pa rin. Hindi mo lang alam, maganda lang talaga siya. Pogi lang talaga siya, pero hindi mo alam ang pinagdadaanan niya pag wala tayo sa church.
Hindi mo alam kung ilang luha ang tumutulo sa mga mata niya. Gabi-gabi. Ayan. Hindi mo alam kung ganong karaming kinikim-kim na mga hinaing ang kanyang mga puso. Pero sa kabila ng lahat, nagtitiis pa din siya. Kasi alam niya na babalik ang Panginoon para sa kanya. Amen.